So ayun, okay, KGX, kamusta kayong lahat? So tingnan natin to. Kumbaga, kung makikita nyo dito sa chart natin, kuha talaga yung support, oh. Laglag, oh. Kinuha pa tong ilalim natin, tapos recovery. Ayan, kadalasan naman na pag tumutulo, nagkakaroon ng recovery. Kahit makikita natin sa 1 hour time frame yan, oh. Kuwang-kuha, oh. Diba? May recovery. Diba? So, and then minsan, after the recovery, after ng wave ng recovery, biglang bumabagsak pa. So, ito is yung FOMC effect, I think, no? So, pero ang tingin ko ngayong week na to, no, magiging positive yung candle talaga. No, ako tinitingnan ko lang yan tong 94, kini-check ko lang yan ngayon. Tinitingnan ko kung babasag pa, no? Kapag hindi na babasag yan, titingnan ko tong yung resistance natin dito sa taas na to. So, baka diyan ako pumasok dito sa sa area na to. Ngayon, if bumagsak pa siya dito sa area na to, papasok ako ng 92.9. Okay? Kung bumagsak pa to, kung dumiretso yan. Kasi tingin ko kasi ito medyo sugal na to. Sugal na to. Ito ano na to, ano? Kumbaga sabi natin, kutuban na lang to na yung mangyayari sa FOMC. Pero tingin ko magiging maganda kasi to. Na ako tingin ko lang Federal fund rates, actual. So kung titingnan natin after April, tingnan natin ano mangyayari ngayong May pala, no? So lahat yan abangan natin. Pero ako, aminado ako, hindi ko masasagot to. No, hindi ko masasagot, hindi ko mauhulaan to, kapatid. Pero wala ako ibang gagawin kundi mag-long ako. Maglo-long position ako ng March. No, ay March tuloy ng May 7. I think May 7 ng gabi. Doon ako pupunta kay Bitoy, no. Yan yung pupuntahan natin, mga kapatid. Aaminin ko na sa inyo. Ano to? Sunog kung sunod. Sunog kung sunod. I think ang ilolong position ay 100 USDT. No, ipapakita natin yan, maglo-long position tayo. Pero ang long position natin papakita ko na lang sa short video kasi nasa head office ako bukas hanggang May, no? May ng 5 PM. Ang uwi ko na noon, May 9 o'clock. 9 o'clock na ako makakarating or 10 o'clock na ako makakarating dito sa bahay, no? Pero ano pa lang, papakita ko na yun. Maglo-long position na tayo, mga kapatid. So, titignan natin lahat kung ano mangyayari, kung sunog ba tayo o hindi. So, yun lang naman. Tapos kung titingnan natin, Pi Network, kung titingnan natin si Pi, talagang sideways lang si Pi ngayon, pero ito yung ating support kay Pi ngayon, 0.5719 and 0.61. Pero dito sa nangyayari na 0.59, 61. Ito possible resistance to 61. And then dito sa area na to, si 58. Okay. So, yun lang yung nakikita ko dito, no? Ito pa rin yung pinaka critical resistance and critical support natin kay Pi Network. Okay? So, ako talaga, medyo binabantayan ko si Pi ngayon kasi medyo downtrend si Pi, no? Ang nakikita ko talaga kay Pi is downtrend talaga siya. So, ayun yung mga ginuhitan natin kay Pi simula noon, no? Ayan. So, kita nyo lahat dinaanan, no? Di ba? So, kung titingnan nyo sa 4 hours time frame, okay? O, yan siya. Simula noong dati pa. Ayan. Dinaanan lahat, oh. Ganun na ganun din yung nangyari, oh. Sideways, then bumagsak. Sideways, then bumagsak. Tapos ito, nagkaroon tayo ng multiple pump. Naglagay tayo ng support and resistance dyan. Kinuha. Tapos biglang lumipad. So, ngayon, naglagay ulit tayo. O, diba? Pero tinamad na ako dyan ngayon kasi nga bumagsak na siya. Dahil nga nakikipagdebate tayo doon. Ngayon, nakikita nyo sino ng panalo. Panalo tayo. Okay? So ngayon, ito na naman, another. No, pero gagalaw to by May 7, May 8. May galaw to. So, tingnan natin yung magiging galaw nito. At sana kunin tong si 0.5719 para makapag-short tayo dyan. Okay? So, kung titingnan naman natin, sa Twitter, matutuwa kayo. Ito, Crypto, eyes on Bitcoin. Ngayong week na to. Ako naman, nakikita ko na siya, no? And then, yung iba, ito,
Ito, Kengo ito, si Rover. No, lahat ng ano nito, puro hype eh. Ilang beses yung sinabi na lilipad. O, ngayon, nung lumipad, okay, isa lang ang sasabihin nila. Sabi ko sa inyo, lilipad eh. Puta, ragis na yan. Dami nang inubos eh. Dami nang na-liquidate eh. So, beautiful reversal daw ng ETH. Eh, ako, nakikita ko naman talaga ang ETH na I think baka magkaroon ng, alam niyo na, magkaroon ng lipad ng konti. Michael Saylor, oh. Too much blue, not enough orange. Aba, not enough yung orange. Oh, parang ano to, baka bumili to bukas Michael Saylor, baka bumili to tomorrow. Sabi niya too much yung blue, ibig sabihin daw marami daw blue. Tapos yung orange daw konti. So ibig sabihin sa sinasabi niya, possible baka bumili pa siya. Ayun not enough orange. Itong orange na to, ito yung pinagbibili niyang Bitcoin, di ba? So tingnan natin lahat ng mangyayari niya, nakaka-excite naman to. And then syempre yung trade update natin, profit tayo doon sa dalawang nilapag natin, si PHB tsaka si Lista. Okay? Kaya lang syempre sa ano natin ngayon, i-edit ko na to. Si TSNR, ito kakalapag ko lang nito. Negative 30% na kami dito ngayon. Oops, sorry. Loss. Kasi nag 30% na yan. Nag negative 30% na kami dyan. Loss. Okay. So ganyan tayo. Pinapakita natin yung mga loss natin. Ito. Edit ulit natin. JST. Okay pa naman. Risk. Okay pa naman ako dito. Kasi ongoing pa naman tayo dyan. Huwag muna natin i-edit. Tingnan natin hanggang ngayon bago natin i-declare. Okay. So far, 2 wins, 40%, and 1 loss, 30%. So, profit ka pa rin ngayon. Okay? So, yun lang KGX, yung nakikita ko dito. At sa mga gustong pumasok sa Telegram, nandiyan lang yung link natin sa description. And sana pagbigyan tayo ngayon kasi gusto natin pumaldo sa Ethereum eh. Okay, for the third time. Okay? Saludo sa inyo lahat.